Kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo talaga yung lahat para sa kanya. Hamakin ang lahat, masunod lamang yung babaeng minamahal. Yan yung pagmamahal na naranasan ko. Pagmamahal na sinubok ng panahon at mga tao. Tawagin na lamang po ninyo ako sa pangalang Estela. Hindi ko tunay na pangalan. Nangyari ito dekada 80 sa probinsya ng Samar. At nagkakilala lang kami noon ni Anthony. Dahil nagtatrabaho siya sa kapitbahay namin na isang mayamang negosyante. Kumbaga, utusan. Nagtatrabaho naman ako sa bayan at bago makarating sa sakayan, dadaan muna ako sa bahay na iyon. Minsan ay nagkakataon, nalalabas rin siya ng bahay upang maglinis. Palangiti po itong si Anthony. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Isang araw po nun habang nagwawalis ako ng aming bakuran, lumapit siya at nagpakilala. Hindi nagtagal, naging magkaibigan nga kami. Umabot ng ilang buwan yung aming pagkakaibigan hanggang sa magpasya nga siyang ligawan ako. Nanligaw siya sa bahay mismo at tinanggap naman siya ni nanay at tatay. Hindi mapili yung mga magulang ko ng kung sino mang lalaking mamahalin ko. Basta't masipag lang at kaya kong buhayin. Kinausap ni Anthony noon yung aking mga magulang at nagpaalam na ipapasyal niya ako sa kanila. Ipapakilala daw niya ako sa kanyang mga magulang. At dahil malaki naman yung tiwala ni nanay at tatay sa kanya, ay pumayag naman yung mga ito. Pagdating nga roon, ipinakilala ko ni Anthony sa kanyang mga magulang at kapatid. Mababait po sila. Inaasikaso nila ako noon at biniro pa nila ako kung kailan nga ba yung kasal. 25 taong gulang lang po ako noon. Ipinasyal niya ako sa kanila. Napansin ko yung isang babae na kapitbahay ni na Anthony. Masama yung tingin nito sa akin. Tinanong ko nga si Ella na kapatid ni Anthony kung sino nga ba yon. At ang sabi niya ay siya raw si Mingay. Kababata at meron ding gusto kay Anthony. Kaso hindi siya gusto ng binata. Hindi ko na lamang binanggit na masama yung tingin nito sa akin. 5 araw lang yung paalam ko noon na pamamalagi kina Anthony. Kinaumagahan, naglalakad-lakad ako noon sa daan nang may sumabay sa akin. Si Mingay. Nakipagkaibigan ito at ipinagtaka ko naman yon. Pero pumayag na lang din ako. Lagi itong pumupunta sa bahay ni na Anthony at nakikipag-usap sa akin. Kaya't naisip ko noon na mabait siya pero baka hindi pala. Isang umaga nga noon, niyaya niya akong mamasyal sa kabundukan. Dahil laking syudad ay pumayag naman ako. Bale, nagpunta nga kami sa 2 pa niyang kakilala para may kasama raw kami. Nang mga panahong yon ay nagtiwala nga akong lubusan sa kanila. Namangha ako nang makapunta ako roon, lalo na nang makakita ako ng batis. Nagtaka nga ako nang yayain ako na magpunta sa isang malalim na hukay. Tinanong ko sila kung ano nga bang gagawin namin roon. Tignan lang natin, sama ka lang. Sambit naman nila. Dahil malaki yung tiwala ko sa kanila ay sumama nga ako noon. Nung naroroon na kami, nagulat at natakot nga ako nang itulak ako bigla ni Mingay. Masakit yung aking katawan at may mga sugat akong tinamo noon. Malalim yung hukay na yon at hindi nga ako basta makaalis. Bakit mo ako tinulak, Mingay? Tumawa siya ng malakas noon. Diyan dapat mapunta yung babaeng kontrabida. Akin lang si Anthony. Sambit naman ito. Nakiusap ako. Natulungan nga nila akong makalis roon, pero tumawa lamang si Mingay at umalis na nga sila. Sumigaw ako ng sumigaw at baka sakaling may makakita nga at makarinig sa akin. Tanghali na po yun at talagang nagugutom na rin ako. Hanggang umabot na nga sa gabi. Halos mawala na ako ng malay noon dahil sa panghihina. Ipinikit ko na lamang noon yung aking mga mata. Hanggang sa naramdaman ko na merong bumuhat sa akin. Sinubukan kong buksan yung mga mata ko. Ang naaninag ko ay isang lalaki. Sinabi ko lang sa sarili ko,
na sa wakas ay meron ngang tumulong sa akin at saka nga ako nawala ng malay noon. Nagising akong nasa isang kubo. May mga dahon na nakatapal sa aking katawan. At may tela sa ibang parte ng katawan kong merong sugat. Ang sakit ng katawan ko noon at hindi ko ngayon maigalaw masyado. Pumasok yung isang lalaki na may kayumanggi yung balat. Magandang katawan at matangkad din. "Kamusta ka na? Anong ginagawa mo roon sa hukay? May bala ka bang magpakamatay?" Tanong po nito. Sinabi ko naman yung totoo na may babaeng nagtulak sa akin roon dahil sa inggit. Dahil may gusto nga ito kay Anthony. Sinabi ko na ihatid na nga niya ako sa amin pero nakiusap siya na magpagaling muna ako bago niya ako ihatid sa baryo. Pumayag na rin ako noon. Hiniling ko na sana hinahanap rin ako ni Anthony. Naging maasikaso nga sa akin yung lalaking tawagin po nating Bert. Hanggang isang gabi nga noon ay naisipan kong lumabas ng bahay dahil nababagot na nga ako. Naglakad-lakad ako hanggang sa matapat nga ako sa isang bahay. "Akin na yung karne. Gusto ko pa." Narinig kong wika noon mula sa loob. Siyempre na-curious po ako noon dahil parang may hayop na kumakain sa loob. Sumilip ako roon. At nagulat ako na may halong takot yung naramdaman ko nang makita yung tatlong lalaki na kumakain ng hilaw na karne. Mga aswang yung mga ito. Aalis na sana ako noon ngunit meron akong napundol. Bigla na lang po itong sumulpot at ikinagulat kong si Bert po yun. Napayuko ako noon. Hindi ko sasabihin yung nakita ko. "Wag mo kong patayin, Bert." Sambit ko. Pero hinila niya ako patungo doon sa kubo at pinaupo sa may papag. "May lahi kaming aswang, Estela. Natatakot ka na ba sa amin?" Tanong po nito. Pero ang totoo ay hindi po ako gaanong natakot noon. Hanggat walang masamang mangyayari sa akin ay wala akong dapat ikatakot. Sagot ko naman. Nung sumunod na umaga, sinabi ni Bert na alam kong aswang sila. "Mapagkakatiwalaan ba yan?" Tanong ng kanyang mga kamag-anak. "Oo, may tiwala ko sa kanya." Sagot naman ni Bert noon. "Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko sasabihin yung mga nalaman ko. Mananatili yung sekreto bilang kapalit ng pagtulong nyo sa akin." Sabi ko naman. At kinagabihan nga po nun, nakita ko kung paano nga sila magpalit ng anyo sa kabilugan ng buwan. May kung ano pong ginagawa yung mga ito na parang pagsamba sa kanilang kinikilalang Diyos. Natakot ako pero nang makita ko si Bert na nakatingin sa akin, ewan, nawala na lang bigla yung takot ko dahil alam kong hindi niya ako pababayaan. Bagong kilala ko lang sa kanya pero malaki po yung tiwala ko ditong hindi ko rin maipaliwanag. Lumipas pa yung ilang mga araw noon at naging malapit nga kami ni Bert. Parang nakalimutan ko na rin yung tungkol kay Anthony noon. Humanga nga ako sa pakikitungo niya sa kanyang kapwa. Hanggang isang araw noon ay magaling na rin yung mga sugat ko kaya't nagpaalam na nga ako sa kanila na aalis. Hindi naman kasi malala yung mga sugat ko kaya't kahit hindi pa gaanong naghihilom ay kaya ko nang umalis doon. Ayaw ko mang umalis pero kailangan. Baka nag-aalala na nga sila Anthony o baka hinahanap na rin nila ako. Sabi ko noon dahil mga 3 araw na rin akong nanatili doon. Pumayag naman siya, total ay okay naman ako. Nagpasalamat ako sa kabutihan nila. Na kahit nalaman ko yung pagkatao nila ay hindi nga nila ako sinaktan o pinatay. Ang sabi pa ni Bert noon, hindi daw sila ganoon. Nang mga sandaling yon, ay gusto ko na nga itong si Bert. Pero nalilito rin ako noon lalo at mahalaga na rin sa akin si Anthony. Naglakad na kami paalis ng lugar noon at matapos magpaalam sa kanyang kalahi. Habang naglalakad at nakalayo na kami ay nakarinig ako ng boses na pamilyar. Boses po yun ni Anthony. Sinabi ko naman yun kay Bert at nagmamadali kaming pumunta sa pinanggagalingan ng tunog. Nakita ko si Anthony na tinatawag yung pangalan ko.
Tinawag ko rin yung kanyang pangalan at napalingon ito sabay takbo nang makita nga ako. At saka niyakap po nito ako agad. Kamusta ka? Sobrang nag-alala ako sa iyo ah. Ilang araw na kitang hinahanap. Sambit nito. Nalaman din daw niya na si Menga yung dahilan kung bakit nga ako nawala. Okay lang naman ako dahil meron namang tumulong. Sabi ko naman at ipinakilala ko nga kay Anthony si Bert. Nagpasalamat po kami ulit noon at nagpaalam na rin itong si Bert. Mag-iingat kayo ah. Mag-iingat ka Estela. Sabi po nito. Nung nakalayo na nga kami, merong sinabi si Anthony. Aswang yang si Bert. Sabi nito. Pero hindi na ako nagulat, lalo at alam ko na rin. Huwag niyong sasaktan yung pamilya nila. Hindi sila masama, tinulungan din nila ako. Wika ko pa noon at nangako naman si Anthony na walang makakaalam noon. Ngunit sa pagdaan ng mga araw, hinahanap ko yung presensya ni Bert noon. Hindi ko alam pero biglang nawala yung pagtingin ko kay Anthony. Isang gabi po yon at kinausap nga niya ako. Napapansin daw nito na lagi daw akong balisa at hindi mapakali. Minsan ay parang wala daw ako sa sarili kapag kausap niya ako. Mahalaga pa ba ako sa'yo? Simula nang mapunta ka doon sa lugar nila Bert, nagkaganyan ka na. Mahal mo na siya no? Tanong pa nga po nito at wala akong nagawa kundi umamin na rin sa kanya. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin, Estela. Kakausapin ko yon at hahamunin. Sabi ni Anthony noon. Hayaan mo na siya. Baka ganon lang yung nararamdaman ko dahil mabait siya sa akin. Mawawala rin yung nararamdaman ko para sa kanya. Sambit ko naman noon. Halatang mahal ka na rin niya. Nakita ko yun sa kanyang mga mata. Lalaki ako. At alam ko kung paano tumingin yung isang lalaki sa babaeng nagugustuhan nito. Sambit naman ni Anthony noon. Hindi ko na napigil noon si Anthony. Nagpunta nga kami kina Bert. Hindi ko sinabi kung saan nga yung kanilang lugar pero marunong naman si Anthony lalo at kilala niya rin ito. Gusto mo siya no? Tanong pa ni Anthony noon. Oo. Gusto ko siya. At alam kong ganun rin yung nararamdaman niya sa akin. Sabi naman ni Bert, sabay tingin sa akin noon. At naramdaman kong na-miss ko ito. Hinahamon kita ng laban. Kung sino yung manalo, mapapasa kanya si Estela. Sambit ni Anthony. At kinabahan ako noon pero wala na akong nagawa nang magkaroon nga sila ng kasunduan. Na talagang seryoso yung mga ito. Pumayag naman si Bert noon at nasa kasunduan na walang gagamit ng armas laban sa kanya. Nagsimula yung laban sa gubat. Parehas na magaling yung dalawa, lalo at sanay rin yatang makipaglaban itong si Anthony. Parang hindi pa ginagamit ni Bert noon yung kanyang pagkaaswang. At nang makabuelo nga ito, ay nasipa nito ng malakas si Anthony. Napahiga po yun sa lupa. Yun yung ginawang timing ni Bert para suntukin ng suntukin si Anthony. Nagulat na lang ako nang may kinuha si Anthony na punyal sa kanyang tagiliran. Punyal yon nagawa sa tanso. At hindi yun agad napansin ni Bert noon. Bago pa man siya makailag, ay nadaplisan na nga siya. Traitor ka, Anthony! Sigaw ni Bert noon. At nagkagulo na nga noon. Nagkasakitan yung bawat isa. Ang maayos na laban ay napunta sa kaguluhan. Nilapitan kami ng tatay ni Bert noon at ibinigay sa kanya yung botelya. Tumakas na kayo. Kami nang bahala rito. Sigaw pa nga nito at nagmadali na nga kaming tumakas ni Bert noon. Tinanong ko siya kung okay lang ba ito. At okay lang naman daw siya. Nagpaikot-ikot kami sa kagubatan hanggang sa makarating nga kami sa may dulo noon. Meron pong kuweba doon. At pagkapasok namin roon, ibinuhos nga niya yung laman ng botelya sa kanyang sugat. Hinahabol ni Bert yung hininga niya noon. Sana kanina mo pa yan nilagay. Sambit ko noon. Pero inuna nga naming makatakas dahil importante yung buhay ko. Ayaw rin daw niyang mapunta ako kay Anthony. Doon nga muna kami pansamantalang nanatili.
Gumawa siya ng higaan namin na yari sa kahoy at sa tulong ng mga halaman ay okay naman kami doon. Kinaumagahan, doon na nga namin nalaman na merong namatay sa mga kamag-anak ni Bert. Wala daw akong kasalanan doon. Yun daw talaga yung mangyayari sa mga ganong sitwasyon. Pero kung hindi dahil pinaglaban nga ako nito ay hindi yun mangyayari. Ganon po magmahal yung isang aswang. Gagawin yung lahat para sa kanyang minamahal. Ang alam ko lang po noon ay mas marami yung nawala sa mga pamilya ni Anthony. Ang sabi ni Bert noon, meron pa umanong tsansa na bumalik siya sa normal. Lalo at hindi pa raw pala siya kumakain ng tao. Desidido talaga si Bert noon. At pagsapit nga ng gabi, may alam pala yung kanyang pamilya na parang ritual upang makabalik sa normal yung isang aswang. Pero bihira lang daw nila kung gawin yon. At maaring delikado raw yun sa buhay ni Bert. Humingi ako noon ng paumanhin. Pero ginawa pa rin po nila yon. Halos mamatay po noon si Bert sa ritual na kanilang ginawa. Nagtagal pa nga po kami noon ng ilang araw. 2 araw yatang hindi nakagising si Bert noon. Pero sabi ng kanyang pamilya, mukhang kakayanin naman daw ng kanyang katawan. Parang sapilitan po nilang pinaluluwa yung kung anumang binhi sa katawan ng isang aswang. Ayon pa sa pamilya ni Bert, yung kaalaman daw na yon, pinasa pa sa kanila ng kanilang mga ninuno. Dahil hindi raw nila pinagbabawalan kung sakaling meron ng aswang sa kanilang mga kamag-anak na hindi pa nakakain ng tao at gustong magbalik loob sa pagiging normal. Nang magising na nga po si Bert noon, nanatili pa po ako sa kanila ng mga ilan pang araw. At pagkatapos noon ay umuwi na nga po kami sa aming lugar. Nagtaka noon yung mga magulang ko kung ano nga bang nangyari pero ipinaliwanag na lang po namin sa kanila yung lahat. At nung huli na ay naging maayos po yung lahat at tinanggap po kami ng aming mga pamilya. Doon ko na nga po napatunayan na kayang gawin ng lahat ng isang aswang para sa kanyang minamahal. Dito ko na rin ito tatapusin at maraming salamat. Itago na lang ninyo ako sa pangalang Noel. At magbabahagi ako ng kwento ngayon sa inyo. Na kwento sa akin ng lolo ko na tawagin po nating Lolo Pasiano. Naganap yung pangyayaring ito noong bagong mag-asawa pa lamang sina Lolo Pasiano at Lola Clarita. At nakatira pa sila sa Negros. Nang mga panahong ito, ipinagbubuntis rin ni Lola yung aking ama. Bago pa man sila magdesisyon na magpakasal, may bahay na silang napatayo sa kabilang baryo. Pagmamayari yun ng pamilya nila Lolo. Gayong nabili nga yun ni Lolo sa dati nitong kaibigan na lumisan sa naturang baryo. Nang may kasal nga silang dalawa, nagpasya kagad silang doon na manirahan. Mas liblib po yung baryong yon kumpara sa baryo ng mga magulang ni Lolo at malapit pa sa kagubatan. Sa kadahilanang yon, natuto si Lolo noon ng pangangaso gayong marami ring ligaw na mga hayop sa nasabing gubat. Isang hapon nga noon, nagpasya si Lolo na tumungo sa gubat. Dala niya yung kanyang gamit sa pangangaso at meron din siyang dalang itak na gagamitin naman niya sa pagkuha ng mga posibleng panggatong. Nagpaalam siya kay Lola noon, batid niyang gagabihin siya ng uwi. Kaya't pinaalalahanan nga niya si Lola sa mahigpit na pagsara ng mga bintana at pinto. Tanging pagtangulang daw yung naitugon ni Lola, gayong nakasanayan rin niyang gawin yon lalo na kapag wala si Lolo sa bahay nila tuwing gabi. Umalis na nga siya noon at naglakad na patungo doon sa kagubatan. Mabilis ang kanyang mga yabag, kaya't nakarating naman siya kaagad roon. Noong nasa loob ng gubat na yon si Lolo, nagmatsyag kaagad siya sa kanyang paligid. Panay yung kanyang pagpalingalinga sa kanyang nadadaanan dahil baka may makita siyang hayop doon. Hanggang sa marating na nga niya yung gitna ng gubat at wala siyang nakitang hayop. Dahil doon
Napagpasya na muna niyang manguha ng mga sangang pwedeng gawing panggatong. Kahit naabala siya noon sa pagkuha ng mga sanga, patuloy pa rin niyang pinapakiramdaman yung kapaligiran. May mga naulinigan siyang ingay mula sa hindi kalayuan. Kaya't napapaisip siya na baka ligaw na hayop ang mga yon. Kapag ganun nga, tinitigil niya ang kanyang ginagawa at nagtatago habang tinatanaw yung bahagi kung saan nga nagmumula yung ingay na kanyang naririnig. Ganun nga yung nangyayari noon nang muli siyang makarinig ng ingay sa hindi kalayuan. Mabilis siyang nagtago at inabangan kung anumang hayop yung may gawa nun. Inihanda rin niya ang kanyang pana at pati na rin palaso, at nang maasinta niya kaagad yung naturang hayop. Naghintay pa ng ilang sandali noon si Lolo hanggang sa hindi kalayuan. Natanaw na nga niya na merong papalapit na baboy ramo. Mas malaki po yung baboy ramo na ito kumpara sa minsan na nga niyang nahuli. Kaya tuwang-tuwa si Lolo noon. Sa isip pa niya ay tiba-tiba siya kapag naibenta niya yung karne nun. Pumwesto na nga siya at nang tuluyang bumungad sa kanya yung naturang hayop. Hindi na nga nito inaksaya pa yung kanyang pagkakataon at kaagad raw niya itong pinana. Napahiyaw na lang si Lolo Pasiano nang makitang natamaan niya sa may bandang tiyan yung baboy ramo. Mabilis din siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan at patakbong nilapitan ang nakahandusay na hayop. Pero bago pa man makalapit si Lolo rito, laking gulat nito nang bigla yung bumangon. Naani mo'y wala lang itong palaso sa kanyang tiyan. Natigilan din si Lolo nang mapatingin sa kanya yung baboy ramo at tila mabalasik raw yung pagkatitig nito. Nakaramdam ng kakaibang takot noon si Lolo sa hindi niya malamang dahilan. Magpapatuloy na sana siya sa paglapit sa hayop nang sa hindi niya inaasahan, mabilis raw itong tumakbo papalayo. Sa inis nga ni Lolo at sa pagnanais na mahuli pa rin yung baboy ramo, hindi raw ito nagdalawang isip na habulin yung naturang hayop. Mabilis na tumakbo si Lolo Pasiano at sinundan yung sugatang baboy ramo. Iniwan din niya yung kanyang ibang gamit gayong wala namang ibang kukuha ng mga yon. Sinundan nga ni Lolo yung dinadaanan ng baboy ramo dahil may mga bakas din ng dugo mula rito. At gano'n na lang yung gulat ni Lolo nang marating niya ang bahagi ng kagubatan kung saan nga may nakatirik na bahay. Nangunot yung kanyang noon, ngunit hindi raw niya pinagtuunan ng pansin yung bahay roon at hinagila pa rin yung baboy ramo na kanyang hinahabol. Sinipat raw niya yung buong paligid sa bahaging yon, ngunit hindi nga niya makita yung hayop. Aalis na lang daw sana siya at babalik na lang sa kanyang pinanggalingan. Pero natanaw ni Lolo yung baboy ramo sa may silong ng bahay roon. Nakahiga raw ito sa may silong na parang nagpapahinga habang sinusubukan raw na abutin ng kanyang bibig yung palasong nakabaon sa kanyang tiyan. Namangha si Lolo sa kilos ng hayop, ngunit nagtaka rin ito. Hindi lubos maisip ni Lolo kung bakit nga ba ganon yung kilos nun. Gayong ibang-iba nga yung naturang hayop kumpara sa kanyang nahuli noon na baboy ramo. Nang makarinig nga ng ingay sa loob ng bahay na iyon si Lolo, dali-dali raw siyang umalis. Ayaw rin kasi niyang makita siya ng kung sino mang naroroon. Naisip niya na baka kung pagmamay-ari pala nila yung baboy ramo na yon at kung ano pa yung gawin ng may-ari sa kanya dahil sa kanyang ginawa sa naturang hayop, at baka mag-away pa nga sila. Bumalik na lamang si Lolo sa kanyang pinanggalingan at bigong makahuli ng hayop. Ngunit bago tuluyang makalayo sa bahay na iyon, may narinig siyang sigaw ng isang babae. Yung tipong nasasaktan raw ito, pero hindi na nga pinansin pa ni Lolo at nagpatuloy pa rin siya sa kanyang paglalakad. Nang makuha na nga niya yung kanyang mga gamit, nagpasya na lang daw siyang umuwi noon. Gayong pansin din niyang madilim na rin yung paligid. Umalis na nga siya sa gubat
At hindi na rin niya inisip pa ang pagkabigong mauwi yung baboy ramo na kanyang nakita. Nang hinayang man daw siya noon pero wala naman siyang nagawa pa. Nang mga sumunod ngang pagpunta ni Lolo Pasiano sa gubat, tila nagsimula siyang makaramdam na may kakaiba umano sa paligid. Nung una, hindi na lamang niya pinapansin ngunit nang lumaon, tila naging malakas daw yung kanyang kutob. Sa tuwing nasa loob siya ng gubat, animoy may nakaambang panganib sa kanya. Ibang-iba raw yung pakiramdam niyang yon. At nagsimula raw yon nung makaengkwentro niya yung kakaibang baboy ramo. Hanggang isang hapon nga noon, muling nagtungo si Lolo Pasiano sa gubat. Nagbakasakali itong makahuli ng ligaw na hayop. Gayong ilang linggo na rin daw siyang walang nahuhuli at naiuuwi sa kanilang bahay. Nung nasa kagubatan ng araw siya, nakiramdam daw siya sa kanyang kapaligiran. Mabigat yung pakiramdam ni Lolo ng mga panahong yon. Ngunit wala siyang nagawa kung hindi ipagpatuloy yung kanyang pangangaso. Naganap siya ng mapagpupwestuhan, lalo na nga nang makarinig raw siya ng ingay sa hindi kalayuan. Tinanaw nga niya yung bahagi kung saan nagmumula yung naturang ingay. At tinintay kung ano nga bang makikita niya roon. Ilang minuto yung nakaraan, nakita nga ni Lolo yung papalapit na baboy ramo. Sa pagkakataong yon, pamilyar sa kanya yung naturang hayop, kaya't mas ninais niyang mahuli yon. Saktong paglabas ng baboy ramo, pinana kaagad siya ni Lolo Pasiano. At sa hindi inaasahan ni Lolo, naging mabilis daw yung galaw nun at naiwasan yung kanyang palaso. Napatingin pa raw ito kay Lolo at kaagad na napangisi. Nahalatang hindi talaga normal. Napatulala raw ng ilang sandali noon si Lolo dahil pinanindigan daw siya ng kanyang mga balahibo dahil sa pagngising ginawa ng baboy ramo. Noong makabawi na nga si Lolo sa kanyang pagkatulala, hinabol raw niya yung hayop nang tumakbo ito. Sinubukan pa nga niyang asintahin gamit ng kanyang pana, pero naiwasan pa rin daw yun ng hayop. Medyo nagalit nga raw si Lolo dahil doon, kaya't hindi nga niya tinigilan sa paghabol yung naturang hayop. Hindi na malaya ni Lolo na dinala siya ng baboy ramo sa bahay na naroroon sa gubat kung saan nga niya ito nakita noong unang hinabol niya ito. Mabilis raw yung tumungo sa likod ng bahay, kaya't hindi na nga nasundan pa ng tingin ni Lolo kung saan nga ba talaga ito nagtungo. Saktong aalis na sana roon si Lolo nang may marinig siyang boses ng babae na nagtatanong sa kanya. Pagkalingon ni Lolo, nakita raw niya yung isang ginang na tila kasing edad lang din ng kanyang ina. Tinanong daw nito si Lolo kung ano nga bang ginagawa niya sa bahay nito. Hindi kaagad nakatugon si Lolo, hanggang muli itong nakarinig ng isa pang boses ng babae. Nang makita naman ni Lolo yung babaeng nagsalita, namangharaw siya dahil sa angking ganda nito. Napatulala pa nga raw siya, kaya't napatawa ng mahina yung babae. Tinanong nga ulit ng ginang si Lolo na sa wari niya ay ina ng babae. Napailing si Lolo Pasiano at sinabing naligaw lamang siya roon at aalis na rin naman. Tumalikod nga noon si Lolo at naglakad palayo doon sa dalawang babaeng yon. Nang lumingon siya, nakita niyang nagbubulungan yung dalawa, kaya't kinabahan raw siya noon. Nawala rin daw sa isip niya noon yung baboy ramo na kanyang hinahabol. At nagpasya na nga siyang umuwi na lang sa kanilang bahay. Kinagabihan noon, nahirapan daw si Lolo Pasiano na makatulog. Hindi raw kasi nawawala sa kanyang isipan yung babaeng kanyang nakita sa gubat. Hindi pa rin maiwasan ni Lolo na mamangha sa kanyang taglay na ganda. Pero may kung ano sa loob ni Lolo na nagsasabing pamilyar sa kanya yung naturang babae, lalo na nga yung mga mata nito. Pakiramdam ni Lolo ay ilang ulit na nga siyang tinignan ng mga matang yon. Kaya't habang iniisip ito, nanindig yung kanyang mga balahibo. Napatingin din siya noon kay Lola at naisip yung kaligtasan ng kanyang mag-ina. Gayong may hindi magandang kutob si Lolo sa mag-inang kanyang nakita doon sa gitna ng gubat. Ganon nga yung sitwasyon.
Nang sa hindi inaasahan ay nakarinig si Lolo ng igik ng baboy sa may labas ng kanilang bahay. Ipinagtaka yun ni Lolo, kaya't naisipan din niyang alamin kung tama nga ba yung kanyang pandinig. Bumangon na nga si Lolo at nagmatsyag na muna sa kanyang paligid. Nang muli niyang marinig yung igik ng baboy sa may labas ng bahay, dali-dali niyang kinuha yung kanyang pana at palaso. Nagtungo rin siya sa kanilang sala at doon sumilip. Gayong sa kanyang tansya ay nasa tapat lamang ng bahay nila nagmumula yung naturang ingay. Nang sumilip nga si Lolo ay wala siyang nakita. Nangunot na lamang yung kanyang noo. Subalit, nang muling umigik yung baboy, ay napagtanto niyang mula yun sa itaas ng kanilang bahay. Iniisip ni Lolo na nasa bubungan yung baboy na may gawa ng ingay na yon. Kaya't minabuti niyang lumabas ng kanilang bahay. Noong nasa labas ng araw siya, tumingala siya sa kanilang bubungan. Hindi nga nagkamali si Lolo nang makita yung isang baboy ramoron. Pamilyar kay Lolo yung naturang hayop, gayong nakita na nga niya ito. Nang humarap nga sa kanya yung baboy ramo, napangisi raw ito, kaya't mas tumibay yung kanyang kutob, na yun nga yung baboy ramo na ilang ulit na nga niyang nakaengkwentro sa gubat. Narinig niyang napaigik ito ng ilang ulit, habang sinusubukan pang kaskasin yung atip ng kanilang bubungan. Nagalit naman si Lolo Pasiano dahil naisip niyang posibleng aswang nga yun, at alam nito yung pakay ng hayop sa kanilang bahay. Sinigawan nga yun ni Lolo at hinamon na harapin siya nito. Hindi naman nabigo si Lolo, gayong mabilis ngang lumundag sa kanyang harapan. Ang naturang hayop. Hindi rin ito nag-aksaya pa ng oras noon at kaagad ngang sinugod si Lolo Pasiano. Hindi yun inaasahan ni Lolo, kaya't nagawa siyang itulak ng baboy ramo at nabuwal siya sa lupa. Mabilis siyang nilapitan nito at kaagad na dinaganan. Napangisi pa raw yung hayop na noon ay biglang nagbaga yung mga mata. Kumbinsido na nga yung lolo ko na isa yung aswang, kaya't nanlaban na rin yung aking lolo. Marahil ay nawala sa isip ng nilalang na may hawak na palaso si Lolo, kaya't hindi nito inaasahan yung pagtarak ni Lolo ng palaso sa kanyang leeg. Dahil sa ginawa ni Lolo, bumaon daw sa leeg ng aswang yung kanyang palaso. Nagwala raw ito, habang pilit na kinukuha yung palasong nakabaon sa kanyang leeg. Hinayaan na muna ni Lolo yung baboy ramo sa kanyang ginagawa. Pero nang mapagtanto ni Lolo na yun nga yung tamang pagkakataon para tuluyan na yung aswang, ay hindi na raw siya nagdalawang isip noon. Gamit yung kanyang natitirang palaso, sinakyan nga ni Lolo yung baboy ramo at inundayan ng saksak sa kanyang tagiliran. Napahiyaw lang daw yung hayop dahil sa ginawa ni Lolo Pasiano. At makalipas yung ilang sandali ay tila ramdam ni Lolo na nanghina na nga yung aswang, kaya tumigil na siya sa kanyang ginagawa. Napahandusay naman noon yung baboy ramo na tila hinahabol na rin ang kanyang hininga. Tinitigan lang yun ni Lolo habang nasa ganong estado. Walang ano-ano, bigla raw itong nagbago ng kanyang anyo. Nang tuluyan itong naging isang tao, ay nagulat si Lolo nang makilala niya ito. Yun daw yung babaeng nakita niya sa bahay sa gitna ng gubat. Pansin din daw ni Lolo yung marka ng tila palaso sa sugatan nitong tiyan, kaya't kumbinsido na rin daw siyang iisa lamang yung babaeng yon at yung baboy ramo na madalas niyang makita, at hindi lang siya namamalikmata. Ganon na lang din yung pangamba niya nang humugot ng malalim na hininga yung babae. Bago raw ito tuluyang nalagutan ang hininga. Kaagad namang binalot ni Lolo yung bangkay ng babae sa puting kumot at naghukay nga ito sa likod ng kanilang bahay. Nilibing pangaraw niya yung nakadapa at saka tinakpan ng lupa. Hindi na rin nakatulog ng gabing yun si Lolo dahil nagmamatsyag pa rin siya sa paligid.
dahil naisip niyang baka puntahan nga siya ng ina ng babae. Pero hanggang sa mag-umaga ay walang ibang nangyari. Sa takot nga ni Lolo na baka balikan siya ng ina ng babaeng aswang, nagpasya na lang daw silang umalis sa baryong yon at bumalik sa baryo ng kanyang mga magulang. Yun daw yung kanilang naging desisyon upang makaiwas na sa panganib na dulot ng ina ng babaeng aswang na malamang ay isa rin daw na aswang. Nagulat pa nga raw noon yung kanyang mga magulang nang maikwento niya ang mga nangyari. Simula raw noon, hindi na nga niya nakita pang muli kahit yung ina ng babaeng aswang na kanyang napatay. Naging tahimik naman daw yung kanilang buhay at hindi na muling nakaranas pa ng mga pang-aaswang. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito at maraming salamat sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Darius. Taga Mindoro po ako at kasalukuyan pong nasa 54 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay kwento po namin ng lolo ko. Maaga pong namatay yung nanay ko, kaya yung tatay ko po at yung lolo ko ang kasama ko noon simula bata pa po ako. Patay na rin ang lola ko ng mga panahon na ito. Nakatira kami sa may bundok, kung saan parang kami lang talaga ang bahay doon sa parteng yon. Yung iba ay nasa may paanan pa ng bundok. Sa may taas po kasi kami ng bundok, kung saan may kasukalan ng gubat at pahirapan ng mga bagay-bagay gaya ng tubig at kung ano-ano pa. Doon kasi talaga ang gusto ng lolo ko. Malayo daw sa kabihasnan at payapa. Wala raw manggugulo sa amin doon. Siguro nadala na po si lolo sa mga nangyari sa kanya nung nakaraan. Ayon kay tatay, nung buhay pa raw kasi yung lola ko, nasangkot daw yung lolo ko sa isang away. Nasa may paanan pa raw banda ng bundok yung bahay nila noon at meron daw silang maliit na tindahan. Meron daw isang lasing noon na taga-ibang barangay na nakikipag-inuman sa mga kababaryo namin. Nung wala na raw silang pulutan at maiinom, nagpumilit daw ito sa lola ko na mangutang. Pero dahil konti lang din ang kapital ni lola, ay ipinaliwanag po niya doon sa lalaki na hindi siya pwedeng magpautang. Nagalit daw bigla ang lalaki at nagwala dahil doon. Pumasok pa raw ito sa loob ng tindahan at pinagbuhatan ng kamay yung lola ko. Yung lolo ko noon ay naglalakad na pauwi nung marinig niya ang komosyon na nangyayari. Kaya kumaripas daw agad ito ng takbo. Nung makita nito yung ginagawa ng lalaki kay lola at wala man lang daw umaawat dahil nga mga lasing na rin ang kababaryo namin na kainuman ng lalaki, bigla raw ng dilim ang paningin ni lolo at pinagsusuntok niya ng walang tigil sa mukha ang lalaking yon hanggang sa mabasag raw ang panga nito. Doon na may ibang nagdatingan na kababaryo at inawat daw si lolo. Dinala nga sa ospital ang lalaki at maswerte namang nabuhay pa ito, pero muntik na raw itong mamatay. Yung masakla pa po doon, may pera ang pamilya ng lalaki at nagawa nilang ipakulong si lolo. Dahil nga wala namang pera sila lolo, kaya wala silang kalaban-laban. Wala rin namang balak tumistigo sa totoong nangyari dahil natakot nga ang mga tao, lalo at may pera nga yung lalaking nabugbog ni lolo. Nakulong si lolo ng ilang taon at nasa kulungan po ito nung mabalitaan niya na namatay si lola. Yung nag-iisa nilang anak na walang iba kundi yung tatay ko ay naiwan daw noon. Kaya gano'n na lang yung paninindigan ni lolo na ayaw na niyang manirahan doon sa may paanan. At doon na nga sila tumira sa itaas ng bundok ni tatay hanggang sa makapangasawa yung tatay ko at napanganak nga ako. Kahit nakapangasawa na nga po yung tatay ko,
At nagkaroon na nga rin sila ng anak na walang iba kundi ako. Doon pa rin sila nanirahan hanggat mamatay din nga po yung nanay ko. Matapang yung lolo ko at walang tiwala sa kahit kanino. Tuwing may napapadpa doon sa amin na mga namumundok o mga nangangaso, hindi nakikipag-usap yung lolo ko. Wala siyang tiwala at baka guluhin lang daw kami sa tahimik naming buhay doon sa itaas ng bundok. Simula nung makulong si lolo, nag-iba na talaga ang kanyang ugali. Yung tipong ayaw na po nitong bigyan ng kanyang sarili ng pagkakataong maging masaya at makipagsalamuha sa ibang tao. Hanggang meron nga pong nangyari na sumubok sa pagkatao ni lolo at pati na rin po sa amin. Isang gabi noon, bandang 7:00 ng gabi, naghahapunan kami noon. Kamoting kahoy ang hapunan namin na madalas naman talaga lalo at mahirap nga yung buhay. Ilang sandali pa, nakarinig po kami ng alulong. Yung tipong hindi lang isa, kundi magkakasunod na parang hindi galing sa iisang aso lamang. Kung pagbabasihan yung tunog na aming naririnig, hindi yun nagmumula sa ibaba ng bundok, kundi nanggaling din mismo doon sa itaas at halatang sa hindi rin kalayuan. Nagtaka kami sandali, lalo at nakakakilabot yung pakinggan, pero tuloy lang kami sa pagkain. Natapos na kami at lahat pero patuloy pa rin ang mga alulong. Sinundan pa nga ng mga tunog ng parang nag-aaway na mababangis na hayop na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabing yon. Napatayo noon si lolo pati na rin kami ng tatay ko. Alam naming merong kakaiba sa aming mga naririnig. Pare-pareho kaming tatlo na hindi naniniwala sa mga kababalaghan. Kaya nga naninirahan kami sa may taas ng bundok kahit may kasukalan talaga dahil hindi nga kami naniniwala sa kung anong kababalaghan. Ang sabi noon ni lolo, sa tinagal-tagal natin dito, ngayon lang may ganito. May nangyayaring kung ano sa hindi kalayuan. Isara niyo ang pinto pagkalabas ko. Sambit po ni lolo noon, sabay kumuha po ito ng sulo at itak. Gusto kong sumama noon pero pinigilan po ako ng tatay ko. Lumabas nga po si lolo noon. At tulad nga po ng sabi niya, sinara po namin yung pinto. Mga ilang segundo pa lamang mula nung makalabas yung lolo ko, nakarinig kami ng parang may tumatakbo palapit sa bahay. Tapos agad kaming tinawag ni lolo. Nahalatang nataranta po ito at nabigla din po mismo. Bago pa man namin mabuksan ang pinto, nakarinig kami ng sigaw ng isang babae. Paglabas namin, iniilawan na ni lolo ang isang babaeng balot ng dugo ang katawan. Humihingi ito ng tulong. Base sa anyo nito, meron itong mga tinamong sugat at sa banta ko, mga nasa 40 na. Hindi bata pero hindi pa naman matanda. May mga kalmot ito at merong sugat. Ano bang nangyayari sa'yo? At bakit ka namin tutulungan? Tanong noon ni lolo. At nagpaliwanag yung babae. Sinaktan daw siya ng mga kalalakihan at pinagtangkaan. Nung sabihin niyo ng babae, parang biglang naawa yung lolo ko. Marahil ay naalala nito kung paano ding sinaktan ng lalaking lasing yung lola ko ilang taon na ang nakaraan. Na nagtulak nga sa kanya para bugbugin yung lalaking yon. May mga sugat talaga ang babae at palingon-lingon ito. Hindi naman maluba yung mga sugat pero duguan. Pati na rin sa kanyang mukha at sa kanyang bunganga. Naisip ko lang din noon na baka pinagsusuntok siya o ano. Pinapasok po namin ito dahil nga nakakaawa. Nung nakapasok na yung babae sa loob at papasok na rin sana kami ni lolo, nakarinig po kami noon ng kakaibang angil. Yung tipong parang sobrang lapit lang na nasa paligid lang talaga. Inilawan isa-isa ni lolo ang damuhan at ang mga puno pero
Wala namang kung ano doon. Hindi ko po pala nababanggit na walang saplot yung babae kaya binigyan lang namin siya ng masusuot at pangbenda sa kanyang sugat. Nilinis niya ang kanyang katawan at ang sabi nito, siya na raw ang bahala sa kanyang mga sugat. Hindi na kami nakialam, lalo at babae nga ito. Hinayaan namin siya doon sa kwarto. Bandang 9:00, nung inilabas na niya ang planggana na may lamang tubig na ginamit nga niyang panlinis ng kanyang katawan. Tatanungin pa sana namin ang lahat ng detalye kung bakit ito napadpad doon. Pero nahiya naman kami, lalo at magpapahinga na raw ito. Ayaw naman niyang bumaba ng bundok nang sabihan po namin ito na ihahatid namin siya sa may paanan. Basta't hayaan lang daw namin ito sa kwarto at iyak lang po ito ng iyak. Pinatulog na ako ni Lolo at ni Tatay noon, pero wala silang balak matulog. Kaya siyempre hindi rin ako natulog. Nasa sala kaming tatlo noon habang nasa kwarto naman yung babae. Iisa lang kasi ang kwarto ng bahay namin. Bandang hating gabi, nung nakarinig na kami ng ingay, yung tipong parang may kumakain na parang hindi ko maintindihan. Hinayaan lang namin ng una, pero hindi mapakali si Lolo dahil tulad nga ng sabi ko, wala siyang tiwala sa kahit kanino at mabilis po itong magduda. Kaya maya-maya pa biglang tumayo si Lolo. Kinuha ang kanyang itak, pumasok sa kwarto at agad na inilawan ang nasa loob. Doon na bahagyang napasigaw si Lolo at binunot nito ang kanyang itak. Ano yung ginagawa mo sa sugat mo? At bakit parang naghilom na ang iba? Totoo pala talaga. May mga kagaya talaga ninyo. Isa kang aswang. Wika noon ng lolo ko, sabay tatagain na sana nito yung babae. Pero agad kaming tumakbo at pinigilan siyang makapatay ng tao. Ngunit agad naman kaming natigilan nung pinatahimik kami ng babae at nagsalita ito. Ang sabi nito, andito na sila sa paligid. Bumalik sila. 2. Sambit po noon ng babae na sapat na para agad akong mangilabot. Pagkatapos nun, biglang humaba yung dila nito at dinilaan niya ang natirang sugat sa kanyang braso habang parang naghilom naman na ang iba pa. Yun siguro ang eksenang tumambad kay Lolo nung pumasok siya at inilawan niya ang nasa loob. Nagmamadali po yung babaeng dilaan ng kanyang mga sugat. Parang hayop po yun. At napapansin ko po talaga, Sir Dan, na tumigil ang pagdurugo ng sugat at parang unti-unting naghihilom habang patuloy ang pagdilang kanyang ginagawa. May pangil din po yung babaeng yon. Pero kahit nasa ganong anyo, wala akong naramdaman na gusto kami nitong saktan. Nagsinungaling siya sa amin pero paulit-ulit niyang sinabi na hindi daw niya kami itadamay. Yung lolo ko noon kumalma naman, pero ayaw niyang bitawan ng kanyang itak. Hindi pa man niya nagagawang paghilumin ng iba niyang mga sugat. Bigla po itong tumayo, Sir Dan, at ang sabi po nito, nasa labas na raw ang humahabol sa kanya. Ang sabi noon ni Lolo, tinulungan ka namin at pinapasok. Sinong humahabol sa'yo at bakit? Tanong po noon ni Lolo. Ang sabi ng babae, mga aswang. Mga aswang na kalaban namin ang humahabol sa akin. Pero magkapareho lang din kami. Hindi kami mga ordinaryo. Pero wag kayong mag-alala. Hindi ko kayo idadamay. Hindi ako masama. Sagot ng babae noon. At bago pa man ito makapagsalitang muli, may kumalampag sa pinto ng bahay. Doon na sumigaw yung babae. Lalabas ako. Huwag niyo silang idamay. Sigaw pa po nito, sabay agad lang na nagpasalamat. At binuksan niya ang bintana ng kwarto. Sabay tumalon palabas. Tulad ng sabi ko, hindi kami naniniwala sa mga ganon bago nangyari ang gabing ito. Kaya nung masaksiyanan namin,
Natigilan kaming tatlo noon. Nung tignan namin sa bintana, tumakbo po yung babae at napakabilis po nun, Sir Dan. Malayo talaga sa bilis ng isang tao. At laking gulat namin noon na merong sumunod sa kanya na parang napakalaking aso. Tapos meron pang isa sa likod na nag-aangil na dinig talaga namin. Inilawan siya ng tatay ko gamit ang debateryang flashlight na tinitipid pa po namin noon ang baterya. Nakatingin ng masama sa amin ang hayop habang naglalaway. May hawak naman ding itak yung lolo ko noon at handa rin yung tatay ko kung sakali man. Sumigaw po si lolo noon. Wala kaming kinalaman, pero ipagtatanggol namin ang sarili namin kapag atakihin ninyo kami. Sigaw noon ni lolo. Tinignan lang po kami ng napakalaking asong yon at tumakbo rin po ito papunta sa direksyon ng babaeng aswang na pinapasok pa nga namin at tinulungan. Tinignan lang namin yon hanggang sa maglaho sa kasukalan ng gubat. Napaupo kaming lahat noon, sabay sara ng bintana nung nakaalis na po yon. Napakabilis ng mga pangyayari, pero mukhang magkalabang mga aswang ang mga nakasalamuha namin. Mabuti na lang at walang nangyari sa amin ng gabing yon. Pero hanggang doon na lang nga pa. Yan po yung dapat ninyong abangan sa susunod ko pong padala. Sa ngayon na ito po muna. Sa muli ay Darius nga po pala ng Mindoro. Ako nga pala si Delia. Masugid po ninyong tagapakinig magmula noong madiskubre ko yung channel ninyo. Itong kwentong aking ibabahagi ay nangyari sa panganay naming anak ng aking asawa na tawagin po nating Omeng. Siya nga pala, nakatira kami rito sa Bicol, pero hindi ko na lamang babanggitin yung eksaktong lugar para na rin maitago yung aming pagkakakilanlan. Noong mga panahong yon, masyado pang liblib yung aming baryo. Walang maayos na kalsada at wala man lang kahit na anong ilaw sa mga daanan. Palibhasa kasi, hindi pa naaabot ng elektrisidad ang aming nayon. Sa aking pagkakatanda, 2 taon na kaming nagsasama ni Omeng noon. At gano'n na lamang yung aming tuwa noong mapagtanto namin na nagdadalang tao na nga ako. Dahil liblib nga yung aming baryo at paniwalang paniwala kami sa mga kwentong aswang, naglagay ng mga pangontra yung aking asawa sa paligid ng aming bakuran. Ang sabi pa nito, hindi raw makakapasok yung aswang at walang mangyayaring masama sa aming magiging anak at pati na rin sa akin. Naging tama naman po ito noon. Kahit kasi nagdadalang tao nga ako noon at wala naman kaming ibang kapitbahay, kahit minsan ay hindi ako nakaramdam ng kakaiba sa aking tiyan at hindi rin ako dinadalaw ng aswang sa aming bahay. Dahil doon, naniwala nga ako na mabisa nga yung mga pangontra na inilagay na aking asawa sa aming bakuran. Dahil malayo nga kami sa bayan, kumadrona yung aming ipinatawag noong manganganak na nga ako. Mabuti na nga lang at naroroon sa bahay yung nakababatang kapatid ni Omeng. Kaya't siya nga yung aming inutusan. Mabilis namang umalis yung kapatid ng asawa ko upang sunduin ang kumadrona sa kanyang bahay. Napapikit na nga ako noon dahil sa sobrang kirot ng aking tiyan at animoy manganganak na ako ng wala sa oras. Sinabihan na lamang ako ng aking asawa na kalmahan ko lamang daw dahil ipinatawag na nga namin yung kumadrona. Habang nasa ganong sitwasyon kami, ay pansin kong parang naninigas yung aking tiyan. Animoy may hangin na paikot-ikot sa loob. Sinabi ko yon sa aking asawa. At sabi naman ito, ay titignan niya ang labas ng aming bahay dahil baka may nakapuslit na aswang.
Napatango na lamang ako noon at naiwan ako roon na mag-isa. Habang wala si Omeng, nagdasal nga ako ng taimtim. Iniisip ko noon na baka nasa peligro nga yung sanggol na nasa sinapupunan ko. Dahil nga sa mga nangyayari. Lumipas pa yung ilan pang minuto at narinig kong sigaw ng sigaw yung aking asawa. Napasigaw na rin ako noon para tanungin ito kung ano nga bang nangyayari. Hindi naman po ito sumagot, kaya nakinig na lamang ako sa kung ano mang sinisigaw nito. Habang patagal ng patagal ay pakiramdam ko, meron siyang kinakalaban. Nagbabanta po kasi ito at panay po yung kanyang pagmumura. Halos 5 minuto rin siyang nasa labas at noong bumalik na nga ito sa loob, ay agaran ko nga siyang tinanong kung ano nga bang nangyari. At sinabi niya sa akin na may 2 aso raw na umaaligid sa may labas ng aming bakuran. Dagdag pa nga po niya ay hindi raw normal yung mga yon. Dahil wala raw yung mga buntot. Sinigawan niya pa nga po yun upang itaboy. At sa kabutihang palad ay umalis naman daw po yung 2 aso. Nasa kalagitnaan kami ng aming pagkukwentuhan noon nang dumating na nga yung nakababatang kapatid ni Omeng, kasama yung kumadrona. Dahil hindi ko na nga kinakaya yung sakit na aking nararamdaman at pumutok na rin yung aking panubigan. Napagpasyahan nga ni na Omeng at ng kanyang kapatid na iwan na kami ng kumadrona doon sa kwarto. Noong kami na lamang ng kumadrona yung naroroon, pinapwesto niya ako at may kung ano-ano itong inihanda. Noong lumaon, sinabihan niya akong umiri dahil malapit na raw na lumabas yung sanggol. Ginawa ko na lang yung kanyang sinabi. At habang ginagawa ko yon ay nararamdaman ko yung sobrang sakit. Kahit na malakas nga yung aking pagsigaw ng mga panahong yon, may isang ingay akong naririnig sa may labas na animoy nanunuot talaga sa aking pandinig. Hindi ko alam kung anong ibon yung gumagawa ng naturang ingay. Pero habang naririnig ko ang kanyang paghuni, ay tila lalo kong nahihirapan. Nangangamba na ako noon dahil sinabi sa akin ng kumadrona na kinakailangang makalabas kaagad ng bata nang sa gayon ay walang mangyaring masama. At dahil doon ay sinabi ko nga sa kanya na may naririnig akong paghuni sa may labas ng aming bakuran. Sinabi naman ito na hayaan na lamang daw yon dahil kung intindihin pa raw namin kung ano man yung nasa labas, ay maaantala lamang yung aking panganganak. Nung tumagal pa, dahil hirap pa rin po ako noon, sinabihan ng kumadrona sina Omeng na lumabas at tignan ang paligid dahil baka meron umanong aswang. Agad namang ginawa yun ng aking asawa at ng kanyang kapatid. Lumabas nga po sila at naglibot sa paligid upang siguraduhin na walang kung anong aswang na naroroon. Makalipas yung ilan pang sandali, napatitig lamang sa akin yung kumadrona at agarang napawi ka. Kaya pala hirap kang manganak. Sambit pa po nito. May sinagawan din kasi yung aking asawa at merong itinaboy. Narinig ko pa na nagbanta yung kapatid nito sa kung anumang naroroon na kanilang nakikita. Sinabi sa akin ng kumadrona na meron umanong aswang na umaaligid, kaya nahihirapan akong manganak. Pagkabalik nga nila sa loob ng aming bahay, ay sinabi nilang may aso pa rin daw na nasa labas ng aming bakuran at animoy nagbabantay raw talaga sa paligid. Noon din ay sinabi ni Omeng sa kumadrona ang patungkol sa 2 aso na kanyang itinaboy. Napamura naman noon yung kumadrona at sinabing malamang ay aswang daw yung mga yon at nababanguhan sila sa sanggol na nasa aking sinapupunan. Dahil wala nang ang aswang noon, sa kabutihang palad ay nailuwal ko sa mundong ibabaw yung aming anak ng maayos, ng ligtas. Laking pasalamat namin noon sa kumadrona dahil sa tulong nito.
Hindi na muna umuwi noon yung kumadrona at tinuruan kami kung anong dapat naming gawin sa sanggol na aking ipinanganak. Nagbigay rin po ito ng payo sa amin patungkol sa kung anumang aming gagawin kapag meron ulit na aswang sa paligid. Noon din ay sinabi ni Omeng na may mga pangontra namang nakalibing sa aming bakuran, kaya hindi makapasok yung mga aswang. Tumango naman po noon yung kumadrona at sinabi na kailangan din naming maglagay ng kalmen sa aming anak upang hindi to paginteresan. Malapit ng mag-alas 3 ng umaga noong makauwi yung kumadrona, kaya hindi na nga natulog sina Omeng at ang kanyang kapatid. Ako naman at yung aking anak sa loob ng silid ay hinahayaan nilang makapagpahinga. Nagbantay na lamang sila sa paligid. Kinaumagahan, sa kasamaang palad ay wala kaming pera noon, kaya hindi nakapunta si Omeng sa palengke upang sana ay bumili ng kalmen. Hanggang lumaon, nakalimutan na nga namin yung nasabing bagay, na madalas nga ay binibenta ng mga katutubo doon sa may palengke. Nasa 3 buwan na po noon yung aming anak nang magsimula yung kakatwang bagay naming naranasan. Tuwing sasapit yung mga alas 6 ng gabi, nagiging panay po yung pag-iyak ng aming sanggol. Pinapadedi ko naman po ito, pero patuloy pa rin siya sa kanyang pag-iyak. Madalas ko ring pahira ng langis ang kanyang tiyan sa pag-aakala na baka masakit lamang ito. Subalit kahit na anong gawin namin ay hindi pa rin po ito tumitigil sa kanyang pag-iyak. Isang araw nga noon, kinumbida si Omeng ng kanyang kabarkada dahil kaarawan nito. Kaya tumungo roon yung aking asawa. Nahihiya naman siyang wag paunlakan ng imbitasyon, dahil nga talagang matalik na rin yung kaibigan. Naging panay noon yung pagsilip ko sa bintana dahil inaabangan ko nga yung kanyang pag-uwi. Malapit na rin po noong mag-alas 6, kaya ganoon na lamang yung aking pangamba. Naisip ko kasi na pagpatak ng ganong oras ay iyak na naman ng iyak yung aming anak, at mahihirapan na kung ito ay patahanin. Dumating na nga rin po yung alas 6 at nagsimula nang maglikot yung aming anak. Kasabay po nito ay ang kanyang pag-iyak na animoy wala ng bukas. Mabilis ko nga po itong kinarga at lumapit ako sa bintana para abangan si Omeng. Habang nasa tapat ng bintana, may napansin akong gumagalaw sa may labas ng aming bakuran. Hindi ko na sana pagtutuunan pa yun ng pansin, pero nakita kong parang may 2 bagay na nagbabaga roon. Napaisip ako kung sino nga ba yung mapangahas na nagtapon ng sigarilyo roon. Gayong alam naman nila na posibleng magkaroon ng sunog. Yun talaga yung una kong hinala. Ngunit nang makita kong gumagalaw po yung 2 mapupulang bagay na iyon, doon na nga ako kinabahan. Nakaamoy na rin ako ng sobrang baho. Parang bulok na isda na ilang araw nang hindi man lang naitapon. Sinipat ko ng maigi kung ano yung aking nakikita, hanggang sa mapansin ko na parang maihubog ng kung anong hayop sa may labas ng aming bakuran. Nagsimula na nga akong magdasal noon na sana ay makauwi na si Omeng. Dulot ng aking takot, sinara ko nga yung bintana at kinuha yung nakasabit na itak sa may dingding. Dahil malakas yung aking kutob, naaswang yung nilalang na iyon at nagmamatsyag sa aming bahay. Siya nga pala, hanggang sa mga oras na iyon, iyak pa rin ang iyak yung aming anak habang ito ay naglilikot. Iniisip ko noon na parang may mali na talaga dahil halos mahigit 1 linggo na at dire-diretso lamang sa pag-iyak yung aming anak tuwing ganong oras. Tumitigil lang po ito kapag parang pagod na. Iniisip ko pang dalhin ito sa doktor sa bayan, pero wala kaming sapat na pera upang ipagamot ito. Gawa po nun ay pumasok na lamang sa aking isipan na dalhin na lamang namin sa isang albularyo yung sanggol at nang mapatignan. Dumaan pa nga yung mahigit 30 minuto at nakarinig na rin ako ng malakas na pagsigaw sa may labas ng aming bakuran.
Alam kong boses po yun ni Omeng. Kaya muli akong lumapit sa bintana upang buksan yon. At nakita ko nga po siyang hawak-hawak yung kanyang itak at may kung sinong kinakaharap na kalaban. Patuloy siya sa pagsigaw at pati na rin pagmumura. Naisipan kong bumaba na rin upang lapitan ito. Karga ko pa nga po noon yung aming anak na sinuotan ko lang ng sombrero. Dahil talagang nag-aalala po ako noon at natataranta na rin na hindi ko alam yung gagawin. Pagkalapit ko nga sa kanya ay sinabi niya na hindi na sana ako bumaba at dinala ang anak namin sa labas. Dagdag pa nito ay meron umanong aswang at yun daw yung kanyang tinataboy. Noong mga panahong yun ay sinabi ko sa aking asawa kung ano man yung nasa isipan ko. At napatango na lang din po ito sa akin at sumang-ayon sa aking napagpasyahan. Kahit gabi na noon ay nagpasya kaming dalhin sa isang albularyo yung aming anak upang mapatignan. Taga-kabilang baryo lang din po kasi yung kilalang albularyo. Kaya kahit papano ay nakarating kami kaagad doon. Nang pinatignan na nga namin sa albularyo yung aming anak, ay doon namin nalaman ng isang bagay na muntikan ng ikalugmok ng aming buhay. Ang sabi po kasi ng albularyo, dahil hindi nakuha ng aswang yung sanggol noong ipinagbubuntis ko pa lamang yon, mukhang sinubaybayan daw niya ito sa bawat gabing dumadaan. Mabuti na nga lang daw at nadala namin kaagad sa kanya ang aming anak. Dahil kung naantala lamang daw kami ng mga 2 pang araw, magugulat na lamang daw kami na mangingitim na yung sanggol at tuluyan ng mawawala ng buhay. Agad nga akong nagtanong kung paano nga ba niya nasabi yon. Kaya ipinakita po niya sa amin ang imahe raw ng nasa tinunaw na kandila. Ang sabi po nito ay inuunti-unti raw ng aswang yung atay ng aming anak. At talagang nagtatagumpay daw siya doon pero mapipigilan na rin daw yon dahil nadala nga raw sa kanya yung sanggol. Binigyan kami ng gamot ng albularyo at meron din itong ibinigay na parang ugat ng halaman na pwede raw naming gamitin upang ipausok sa paligid at pati na rin sa aming anak. Sa kaparaanan daw na iyon ay hindi na babalik pa yung aswang at unti-unti na ring maghihilom yung sugat sa atay ng sanggol. Nagpasalamat naman kami noon sa albularyo dahil nagawang agapan yung aming anak. Hindi na rin kami pumunta pa sa doktor upang patignan yung bata dahil tumahan na rin po ito at hindi na kagaya ng dati. Hindi na rin po ito umiiyak sa gabi. Magmula nang dinala namin siya sa albularyo. Na mukhang mabisa nga yung panggagamot na ginawa sa kanya ng albularyo. Wala na rin po kaming napapansing paghuni noon sa paligid tuwing nagpapausok po kami. Lalo na nga sa may labas ng bakuran. Marahil sa ginawa ng albularyo ay tuluyan na ring naitabo yung aswang na nagkaka-interes sa aming anak. Lalo at nalaman na rin malamang nito na nagpunta kami sa albularyo. Sa ngayon ay malaki na rin po yung anak namin at nag-aaral na sa mataas na paaralan. Sa tuwing ikwenekwento po namin sa kanya yung mga nangyari noong maliit pa lamang ito, ay halos hindi po ito makapaniwala. Siguro nga ay merong epekto rin yung panggagamot ng albularyo sa kanya nang maliit pa siya. At hanggang sa lumaki ito, ay hindi na nga siya muling nagkasakit. Subalit kahit na ganoon, palagi namin siyang pinag-iingat. Alam kasi namin na kahit nasa modernong panahon na tayo, ay hindi pa rin nawawala yung mga aswang sa paligid. At baka muli nga siyang makursunadahan. Hanggang dito na lang din po itong kwentong ito. At maraming salamat po.